So actually, itabang raman mi sa mga dato, no, given na katong nga mga panghitabo, that was 2018, ako personally, ug uban akong mga kauban dito sa area sa Talaingo, Davao del Norte, nga naglihok na karon nag-surrender na po. Katong nga mga panahon, aduna mi kanang dili man partisipasyon kung dili kabalo mi dito sa gidagan sa pag-facilitate dito sa mga sa mga kabatan-unan nga katulagi ginaingon ni Franz Castro na she rescued those children and the teachers sa salugpungan ta Tanaw Ikanogon Community Learning Center. So karon with the support sa Kalinaw Southeastern Mindanao Region sa Atamanobo Tribal Council of Elders and Leaders of Talaingod Indigenous Political Structure, tungod kay naasa mo we're very well versed about sa mga nahitabo sa kadtong panahon o naghatag pod kini sa amo og higayon nga mapaabot sa mga tao kung unsa gyud ang tinuod nga partisipasyon ni Franz Castro, ni Satur Ocampo ug uban pa nga mga tawo nga apil didto sa insidente. And of course, we can attest that Franz Castro is a member of the Communist Party of the Philippines, but she is not a member of the New People's Army. Na-explain naman nato na balik-balik na dili man tanan NPA kay member sa Communist Party of the Philippines, dili man tanan member sa Communist Party of the Philippines kay NPA, no? Anaa sa dira sa Kongreso isip papel niya na miyembro sa Communist Party of the Philippines para ilapag ang mga agenda nga gusto ipatunhay sa Partido Komunista ng Pilipinas. So karon ang baruganan sa Kalinaw Southeastern Mindanao kay hugot gyud kaayo nga nagasuporta sa ato ang indigenous peoples ilabi na sa Talaingo, Davao del Norte tungod kay aduna may balaod nga kinahanglan subayon. Kung mabati nato karon ang political climate sa nasod Pilipinas, gubot mangyod dili man nato na ikaling lang dili gubot kay mabati mangyod nato ang political war, individual man na, partido man na, etc. But at the end of the day, we are just citizens of the Republic of the Philippines nga kinahanglan nga dili man tanan well versed sa kung unsa ang nagtunhay nga balaod, pero kinahanglan mangyod mao ang dapat subayon. So si Castro, for someone linked to a group known for endorsing armed struggle, nga bisan i-deny na niya siya na bahalaan na it's a given naman nga a statement nga i-deny na nila, pero convicted naman good siya under RA number 7610 for abusing lumad children. Daghan nagapangutana nga dili pa man ni final and executory. Of course dili pa siya final and executory kay naa pa siya sa lower court. Ang desisyon naa sa lower court. Karon naay katungod si Castro nga mag-appeal, we respect her to exhaust all of the legal remedies in order to prove na she is not guilty beyond reasonable doubt. However, she should also respect the tribals right to exhaust all of the legal remedies para matubag kung unsa bagyod ang ilahang gusto mahitabo sa ilang komunidad, which is ang makabot ang hustisya. Karon, gi-raise nila ni adto ta sa House of Representatives katong December 10, 2024 last year with the legal counsel attorney Israelito Torion na very supportive sa cause pod sa indigenous peoples. Gidawat sa House of Representatives and nadawat nato ang received letter December 17. So after a week pa nadawat ang received letter. Karon nagahulata kung unsa na ang ilahang gusto nga unsa na ang dagan sa complaint apan wala gihapoy balita. Mas ginapaspasan pa sa Congress ang impeachment complaint, which is okay, we respect that, but however karon manggod naay dako kaayo nga basis kung anong kinahanglan nga mas paspas ang tawag ani decision kay Franz Castro, because then again she is a convicted criminal of child abuse. So katungdanan sa House of Representatives to take a strong stand for accountability. The rules of the House aligned sa ato ang Philippine Constitution
naga-empower sa institution sa House of Representatives to discipline members for conduct unbecoming of their officer. Kung ang official naga-undermine sa public trust, ang House has not only the authority but the responsibility to impose penalties including suspension or expulsion. It's common sense to the House of Representatives na dapat walay nakalingkod diha nga member sa Congress nga adunay unsaman kaso nga promulgated na sa lower court, and even if nga nag-appeal siya sa Court of Appeals, even if naka-bail siya, at the end of the day nagtunhay gihapon ang promulgation sa lower court. Ang niundang lang ana ang execution sa iyahang penalties. So karon dili man pud gusto musugot ang katawhang lumad, ang katawhang Pilipino nga adunay convicted sa sulod sa House of Congress, because it's very ironic kay ang naa sa House of Representatives kay dapat mao man ay magmugna og mga balaod para sa public welfare, pero siya mismo sad-an og nakabulabog mismo sa sulod sa community. Even if she always emphasized that she rescued the children, at the end of the day buhi pa man ang mga tawo nga iyahang kunuhay gi-rescue, naaman diri ang ginikana, naaman mi, we can really testify kung unsa gyud ang tinuod. So even if positive man or negative man ang decision sa House of Representatives, we will respect that. However, unta naanay balita, unsa na bagyod, nidagan ba ang mapel, gibasa ba ni nila? Wala gyud mi nadungog bisan usa ka tawag ani ka response sa amuang mga mulo ngadto dito sa case against Franz Castro.